Hello, magandang hapon. Kamusta na dyan ang mga supporters ng mga Duterte? Bakit kayo pikon na pikon at galit na galit sa akin? Ano po ba ang problema? 'Di ba kung kayo ang magpahayag ng suporta sa mga Duterte, parang halos ipamuka ninyo na kayo lang po yung mga nasa tama at mga nasa right path? Bakit kami na mga katulad ng mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi ninyo matanggap-tanggap kapag kami po ang magsasalita? Pikon na pikon kayo at galit na galit kayo. Palagi nyo na lang kami pinagsasabihan na bobo, tanga, alinganga, bayaran, no? Kung ano-ano pa ng mga ad hominems ang mga ginagamit po ninyo. Ay hindi po maganda yun. Dapat kasi tanggapin po ninyo na sa mundo ng social media, pagdating po sa politika, hindi lahat magkakatugma ang paniniwala. Mas mabuti sana kung nagkakaisa po tayo sa ating paniniwala. Pero hindi. Gumagawa po kayo ng sarili nyong direksyon. Okay? You supported the Dutertes na kung saan sinusuportahan din namin yan. Pero hindi ba pwedeng bawiin namin ang suporta namin sa mga Duterte na alam naman namin na sila po yung dahilan kung bakit nagkakagulo po tayo mga Pilipino? Hindi naman po pwede na yung paniwala ninyo, paniwalaan po namin. Katulad niya, napipikon kayo, nagagalit kayo, naiinis kayo. So ano yung dahilan? Because hindi nyo matanggap-tanggap na meron din po kayong pagkakamali sa paniniwala ninyo sa mga Duterte, lalong-lalo na po na gusto ninyong gawing Pangulo si Sara, hindi po nga siya hinog. Hilaw pa po siya sa paglilid sa ating bansa. Ngayon pa nga lang, Vice President pa lang siya. Ano-ano nang ginagawa niya? Paninira, kaliwat kanan. Pumupunta sa ibang bansa para lamang po na maghasik ng lagim, ng kasinungalingan. Abay, minsan nga nahihiya na yung ating mga kababayan abroad dahil mayroon tayong isang Vice President na wala nang ginagawa, naninira pa ng Pilipino, naninira pa ng bansa, at naninira pa sa ating mahal na Pangulo. So, bakit kayo nasasaktan? Bakit kayo nagagalit? Tigilan na po ninyo yan. Sana nga po mag-comment lang kayo ng may puso naman, may ganda, no? At saka gamitin nyo naman po ang inyong utak. Bago kayo magalit sa amin, tandaan po ninyo may sarili kayong politiko na sinusuportahan. Ganon din naman po kami, may sarili kaming politiko na sinusuportahan. Kung sa tingin po ninyo magaling ang mga Duterte, sa tingin namin hindi po siya magaling. Dahil pinaniniwalaan namin yan noon eh. Kaya lang po, sumobra din po kasi ang yabang ng mga Duterte na parang ginagamit na lang yung taong bayan palagi, magpa-victim, yung parang sila po yung inaapi ng gobyerno, pero ang katotohanan, hindi naman. So sana po, tigilan na ninyo yung pagiging pikon, tigilan na ninyo yung magalitin, panuorin po ninyo yung mga vlog namin, and then, i-rationalize ninyo, mag-meditate kayo, mag-self-introspection kayo for you to be able to understand kung ano po yung lalim ng pinaguhugutan namin, kung bakit hanggang ngayon hindi nyo kami mapapaniwala na the best po ang mga Duterte mamahala po sa ating bansa. Dahil naano na namin yun nasubukan na namin kay Rodrigo Duterte. So ngayon naman, kung si Sara Duterte gusto niya maging presidente, ikampanya nyo niyang maayos. Pero hindi po kami titigil para ipaalam din po sa aming mga kababayan, sa ating mga kababayan na hindi po kami susuporta dyan. Ang ginagawa po namin, hindi po paninira kay Sara Duterte. May karapatan din po kami magsalita. Yung iba nagagalit, i-report yung page na ito, i-report daw yung channel na ito. Bakit? Kung ma-report nyo ba yung channel na ito, ikakapangulo ba ng Republika ng Pilipinas ang idolo ninyong si Sara Duterte? Hindi. Kung nagagalit ba kayo sa host ng channel na ito, yan ba ay ikakaunlad ng political career ng mga Duterte? Hindi. Yan ang po'y magpapatunay na ang aksyon po ninyo, ang gusto po nang mangyari, ay dahil po sa kayo po ay inis, inggit, nagagalit. So, hindi lang po kayo ang Filipino sa Pilipinas. Tandaan po ninyo, kung gusto ninyo na magiging Pangulo si Sara Duterte, ikampanya nyo. Ang tanong, paniwalaan pa kaya siya ng taong bayan? Naramdaman na po namin kung paano po ka walang hiya ang Duterte, ang matandang Duterte. So, ayaw namin ng bastos na Vice President. Ayaw namin ng isang Duterte na maging leader po ng ating bansa dahil nasubukan na po namin. So, siguro kung umayo siya, ay di makahanap siya ng suporta sa mga iba na kaya nilang i-manipulate, kaya nilang i-insinuate. Pero sa punto na ito, habang kami po ay nasa tamang pag-iisip, ipaglaban po namin ang Pangulo, ipaglaban po namin ang gobyerno,
at hindi kami papayag na magtagumpay kayo sa pagpapabagsak at pagpapaalis sa presidenteng hinalal po ng milyong-milyong mga Pilipino, minahal at pinagkakatiwalaan. Hindi po kami papayag na pamunuan kami ng walang alam, no? Incompetent and at the same time useless Vice President in person of Sara Duterte. Patunayan niya muna, no, na talagang karapat-dapat siya. Pero kung hindi, he needs to win the hearts of the Filipino people. Pero sa punto na ito, bakit kayo pikon na pikon? Panuorin po ninyo, pakinggan po ninyo, basahin po ninyo yung mga comment ninyo. Yan ba ay kakapulutan ng aral? Yan ba ay tamang pagpapalaganap ng mensaheng dapat kailangan suportahan si Sara Duterte? Hindi po. So sa punto na ito, hindi po kami magpapatalo sa inyo kasi gumagawa kami ng paraan na marinig po ang aming boses para po sa kaayusan ng paniniwala ng ating mga kababayan na huwag iwan ang Pangulo at ang ating gobyerno. Salamat po. DDS, huwag masyado maging pikon. Huwag masyado mabwisit sa amin. Dahil pinaglalaban lang namin ng Pangulo, katulad din ng paglaban ninyo kay Sara Duterte, na parang nagiging parang sirang ulo, o natawag dito, sira ang ulo. 'Di ba? So please lang, huwag masyado mapikon. Hindi kaya ni Sara Duterte ang galing ng Pangulo, kaya huwag kayong mag-assume na mapapabagsak po ninyo ang gobyernong ito. Wala pong maniniwala sa mga Duterte. Hindi po sila magaling. Useless po sila. Promise.